Buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 3, verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkakabasa at ang mga pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal at hindi nagkakamaling mga salita. In Christ, we are one. Gaya po ng ating natalakay, mga kapatid, noong nakaraang linggo, sinabi po ni Paul na ang kautusan ay parang guro. Kung naaalala ninyo, ito'y parang guro, ito'y schoolmaster, paidagogos in Greek, na siya pong nagbabantay, to be more specific, sa bayang Israel hanggang dumating si Kristo. Galatians 3:23 to 25. Now, ang tungkulin po ng kautusan ay ipakita kung gaano sila kamakasalanan, kung gaano ang kanilang kawalang lakas, kung gaano ang kanilang kawalang kakayahan sa sarili nila na sundin ng mga utos na ito ng Diyos, at kung gaano nila talaga kakailangan ang kaligtasan. Yan ang layunin ng pagbibigay ng kautusan upang madama nating lalo ang ating kawalang kakayahan at ang ating matinding pangangailangan kay Kristo. Madamang lalo ng bayang Israel ang gayong damdamin. The purpose of God's law is to show God's Old Testament people how sinful they are, how powerless they are to obey this law on their own, and how much they truly need salvation that only our Lord Jesus Christ can provide. Kung paanong ganun din naman po sa mga hintil, sa pamamagitan ng kanilang budi at sa likas na awareness sa prinsipyo ng kautusan, dapat din pong makita nila ang kanilang malaking pangangailangan sa kaligtasan na si Jesucristo rin at si Jesucristo lamang ang tanging makapagbibigay. Bagamat uulitin ko, mabuti po at banal ang mga kautusan. Wala itong anumang kapangyarihan. Yun yung malungkot na bahagi. Mabuti ito, banal ito, pero wala itong anumang kapangyarihang makapagbigay buhay. Although the commandments given to Moses were good and holy, they had no power to give life. Instead, they pointed forward to the greater covenant fulfilled in Jesus Christ, who alone brings true life and salvation. Kaya't nang dumating po si Kristo, nagbago po ang lahat. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon ng tunay na karapatan ang mga Hudyo at ang mga hintil na maging anak ng Diyos, na maging kabilang sa kanyang sambahayan. Sabi po ni Paul, doon sa verse 26 of the same chapter, Galatians 3, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. At dito po, pumapasok ang napakagandang balita sa ating text, Galatians 3:28. O kung isasaalang-alang din natin ang verse 27. Dahil kay Kristo, tila po isinuot natin siya bilang ating bagong identity. Sa Biblia po, ang kasuotan ay madalas simbolo ng pagkatao.
Kaya kapag sinuot natin si Kristo, ibig sabihin, tinatanggap natin siya bilang ating bagong pagkatao. Bilang isang mananampalataya, dapat ang nakikita sa atin ay si Kristo at ang katwiran ni Kristo. Hindi na po tayo nakikita, lalo na ng Diyos, bilang makasalanan, na alipin ng kautusan o alipin ng kasalanan, kundi bilang mga anak na nakabalot sa katwiran ni Kristo. Para po bang, mga kapatid, tinakpan ng bagong damit ang lahat ng ating dungis? Tinakpan ng bagong damit ang lahat ng ating mga kapintasan at ang lahat ng ating mga kahihiyan. Gayon po ang larawan. Na bukod dito, dahil din po kay Kristo, ang dating mga barriers na naghihiwalay halimbawa sa Jew at sa Gentile, naghihiwalay sa alipin at malaya, or if you will, alipin at amo, lalaki at babae ay pawang tinanggal na. Wala nang hiwalay na plano para sa mga Jews at hiwalay na plano para sa mga Gentiles. Wala lang hadlang sa kasarian o katayuan sa buhay. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay kabilang sa bayan ng Diyos. Kaya malinaw po mga kapatid ang mensahe ng krus. Mula sa pagkakahiwalay at mula sa pagkakawatak-watak, tungo na po sa pagkakaisa kay Kristo. Mula sa pagiging alipin, tungo na po sa pagiging tunay na mga anak ng Diyos. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Sa talata po nating ito, binanggit ni Paul ang ilan sa mga pangunahing division na naghihiwalay sa mga tao Gayunpaman, gusto po nating linawin na hindi lamang ito ang pwedeng magbukod sa atin mula po sa isa't isa. Pwede rin pong pagbukodin tayo ng pagiging mayaman at mahirap. Edukado laban sa walang aral. Maitim laban sa kayumanggi, laban sa maputi, at marami pang iba. Kung iisipin mo, palagi kang makakahanap ng maraming iba pang mga halimbawa para tayo maghiwa-hiwalay. Mas maraming dahilan para tayo magwatak-watak, sa totoo lang. Kaya di nakapagtataka ang bili ng banal na kasulatan, tayo mga tiisan sa isa't isa. At posible po yun sa kasaganaan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang punto po ni Paul ay hindi lang ito ang tatlong division na umiiral, kundi ginagamit niya lamang ito bilang mga halimbawa. Ang sinasabi po niya in so many words, kay Kristo lahat ng hadlang na dating naghihiwalay, na dating nagbubukod sa tao laban sa iba, ay nawala na ang bisa. Narinig niyo yun, mga kapatid? Yung dating pwedeng maging excuse natin para ayawan natin ang iba ay pawang tinanggal na. Bakit? Dahil sa ating kaugnayan kay Hesu Kristo. Mismong si Jesus po ang nanalangin na ito ay magkaroon ng kaganapan. Nanalangin siya, hindi lang para sa mga alagad niya nung panahon na yun, kundi maging sa panahong darating. Ano po ang sabi sa John 17, beginning verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes, I sanctify myself,
that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for this alone. Tingnan nyo, napakalaga ng papel ng salita ng Diyos sa ating sanctification. Kaya manatiling nakabukas ang ating mga tainga, handang tumanggap ang ating puso, at handang magbulay-bulay ang ating isip. Kung hindi, basyo tayong pumasok, basyo tayong lalabas. Ang paraan upang tayo lumago, ang paraan para tayo lumalim, at patuloy na baguhin, alinsunod sa larawan ng ating Panginoon, ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ano ang isa sa pangunahing layunin? May sabi, muli, sa verse 21, that they all may be what? That they all may be one. As thou, Father, art in me, and I in thee. Inulit niya, that they also may be one in us. That the world may believe that thou hast sent me, and I in thee. Muli, that they also may be one. Or that the Lord may believe that thou hast sent me. Verse 22, and that the glory which thou gavest me, I have given them. Muli, that they may be one, even as we are one. Nakikita po ba ninyo at nararamdaman kung gaano kahalaga sa ating Panginoong Yesus ang ating pagkakaisa ng diwa? Dama natin nawa. Yan ang aking panalangin. That they may be perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Hindi na po dapat mahirap yan, mga kapatid. Sapagkat in the first place, ibinuhos po ng ating Panginoon na masagana ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Amen? Romans 5:5, bakit nahihirapan kang kapain ang pag-ibig na walang kondisyon na handa mo dapat ibinibigay sa kapatid? Kung talagang tayo'y nakaranas ng pag-ibig na ito, tayo mismo. Something's wrong, mga kapatid. Kung ito'y kinakailangang panghalukayin at kapain sa puso mo, tila hindi mo mahanap. Something is gravely wrong. Kung gayon ang nangyayari. No, sa kanya namang sulat, sa mga taga-Efeso, sinabi po ni Paul, verse 13, of Ephesians 2. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. 14. For He is our peace. Scripture reading natin kanina. Who made both one and had broken down the middle wall of partition between us. Verse 18. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. 19. Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Sa madaling sabi po, ang mensahe ng Galatians 3:28 ay ganito. Lahat ng nananampalataya kay Kristo ay pantay na sa harapan ng Diyos. Walang mas mataas, walang mas mababa. Hindi na mahalaga kung ikaw ay Hudyo ba o Hentil, mayaman o mahirap, lalaki o babae, lahat ay anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Now, hindi nasasakop ng ating pag-aaral, subalit, alam nyo, mayroong dalawang view pagdating sa Galatians 3:28. Merong egalitarian view at may complementarian view. Hindi po yan nasasakop ng ating pag-aaral. Subalit, sapat na sabihin natin na hindi ibig sabihin nito na wala na tayong mga tungkulin o assignment sa lipunan. Halimbawa, may mga papel pa rin tayo na ginagampanan bilang magulang, bilang anak, amo,
o empleyado. Pero pagdating po sa kaligtasan, wala na pong hadlang. Ang lahat ng dating pader na naghihiwalay sa tao ay pawang gumuho na. At dito mga kapatid nakaugat ang ating pagkakaisa. Hindi po sa sariling galing o yaman, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya bilang simbahan, tinatawag po tayong ipakita ito sa buhay natin. Alisin ang pagmamataas, itakwil ang diskriminasyon, at tanggapin ang isa't isa bilang tunay na kapatid kay Kristo. Ang mensahe pong iyan ay taliwas sa gusto sanang palabasin ng mga Judaizers sa Galatia sa panahon na yon. Kung naaalala pa ninyo yung mga nauna nating pagtatalakay dito. Ang mga Judaizers po nag-iisip na tila parang second-class citizens ang mga Gentile believers sapagkat hindi sila nasasakop ng mga alituntunin at kautusan ni Moses. Yan po ang kaisipang gustong gibain ni Paul. Himay-himayin natin, mga kapatid, marami po kasing section itong talatang ito. Simulan natin sa first clause. There is neither Jew nor Greek. Noong unang panahon po, iniisip po ng mga Hudyo na sila lamang ang espesyal na bayan ng Diyos. Samantala ang mga Gentile ay tinuturing nilang mga dayuhan. Pero sa pamamagitan po ni Kristo, ang barrier na ito ay giniba. Sa Acts chapter 10, halimbawa, nakita natin si Peter na tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo kay Cornelius, isang Gentile, isang Roman centurion. Sa simula po, kung naaalala ninyo yung kwento na yan, nag-aalinlangan pa si Peter. Ngunit ipinakita ng Diyos sa kanya na walang taong marumi kung siya po ay tinanggap na ng Panginoon. Amen? Ano man ang nakaraan niya, ang mahalaga ay yung ngayon. Sino siya kay Kristo? Anong kaugnayan niya kay Kristo? Tinanggap ba siya ni Kristo? Yun ang mahalaga. At yung pong pagbubuhos ng Espiritu Santo sa mga Gentile believers na ito, mostly sa mga kabilang sa pamilya ni Cornelius, ang siya pong patunay na ang kaligtasan ay para sa lahat. Kung babalikan ninyo ang Acts 10:44 to 46, mapapasin ninyo na ang mga Hudyo ay mayroong malaking pagkabigla. Tumanggap din sila ng banal na Espiritu. Mga Gentiles yan. Hindi dapat kabilang yan sa bayan ng Diyos. Pero yun mismo ang itinuwid ng ating Panginoong Diyos. Sila man ay maaari ding maging anak ng Diyos. Ang patunay, ang Espiritu Santo ay tinanggap din nila. Amen? Oh, praise be to God. At hindi lang po kay Peter pinamalas ito. Kung babalikan natin ang Ephesians 2:14 to 16, binasa na natin kanina. Sinabi ni Paul doon, na si Kristo ang ating kapayapaan, na napag-isa sa dalawa at iginiba ang pader na naghihiwalay. Ang isang malinaw po na halimbawa nito ay ang nangyari sa Antiochian Church. Acts 11:19 to 26. Kung saan unang tinawag po na Kristiyano ang mga mananampalataya. Doon, Hudyo at Hintil ay nagsama bilang magkakapatid sa pananampalataya. Wala nang mataas, muli wala nang mababa. Lahat ay pantay na tinanggap sa pamilya ng Diyos. Ang dating pagkakahiwalay ay napalitan na po ng bagong pagkakakilanlan. Hindi na po nakabatay sa lahi, hindi na nakabatay sa kulturang meron ang bawat isa, kundi sa pagiging isa nila kay Kristo.
Silang lahat ay tatawaging ano? Kristiyano. Hintil ka man o Hudyo, isa lang ang pagkakakilanlan mo. Tagasunod ni Kristo. Lingkod ni Kristo. Napailalim kay Kristo. Yun ang mahalaga. Mga kapatid, maging sa ating pagsasama-sama, magkakaisa tayo kung ang diwa mo ay pailalim kay Kristo. Kung ang diwa ko ay pailalim kay Kristo, walang dahilan upang tayo ay magka-watak-watak. Every time po na may diwang iba na, ayaw ng pailalim sa salita, ayaw na sumunod sa kanyang mga salita, at sa otoridad ng kanyang mga salita, doon po madalas nagsisimula ang pagkakahiwa-hiwalay. Ngunit kung ang bawat isa ay humble enough, na kung siya'y naitutuwid ng salita ay magsasabi, Amen po, I will submit. Kung ang bawat isa may gayon diwa, kasama lang nakatayo dito, pastor. Kung ang bawat isa may diwa na handang pailalim sa salita, ang otoridad ay ang iyong salita, Panginoon. Ang otoridad, ikaw, aming Panginoon sa Kristo. Ikaw ang aming hari. Walang dahilan para ang bawat isa ay hindi magkaroon ng tamang pagkakaunawaan. Amen? Ang susi ay kababaang loob. Ang susi ay kahandaang pailalim. Hindi yung pag naitutuwid ka ng salita, umaalma ka, lumalaban ka, kaya ka lang masaya kapag ang salita ay sumasang-ayon sa'yo. O kaya ang salita ay nagtutuwid sa iba, huwag lang ikaw. Amen doon, amen. Pagka tinutuwid ang iba. Pero pagka ikaw na itinutuwid, ayaw mo na. Doon po nagsisimula ang problema sa anumang simbahan. At dito po pumapasok ang hamon para sa atin bilang isang iglesia ngayon. Kung tayo tinawag na maging isa kay Kristo, dapat po itong makita sa ating pamumuhay. Ang ating pananampalataya, hindi lang po simpleng paniniwala kasi, kundi bunga nito ay pagbabago po ng buhay. Kahit sa loob ng iglesia, dapat natin ipakita ang tunay na pagmamalasakitan at ang tunay na pagkakaisa, pagtutulungan. Hindi yung alam mo sa sarili mo, nagbibigay ka ng bigat. Imbis na ikay makagaan, nagbibigay ka ng bigat. Salip na gamitin mo ang alam mo namang mga kakayahang ibinigay sa'yo, gusto mong ipatima kung paano sila mahihirapan kung wala ka. Oh, kapalaluan! Pwedeng mag-produce ang Panginoon ng 100, mas mainam kaysa sa atin kung gusto niya. Hindi tayo mahalaga. Ang halaga natin ay nakaduktong at nakakonekta sa ating kaugnayan kay Kristo. So nawa, makita ito sa aktual na aplikasyon. Meron po bang pagmamalasikitan sa loob ng ating simbahan? Meron po bang tunay na pagkakaisa pagdating sa pagtutulungan? Sa pagbibigay ng oras, sa talento? In the first place, bakit po ba ginagawa ang iyong ginagawa? For prominence? Or so that you may have preeminence? Anong dahilan? Para kapalakpakan? Akong mawala yung palakpak ko, papuri ng tao, wala ka na ring dahilan para maglingkod ng tapat. Hindi po ba lahat ay dapat ginagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Baka naliligaw po tayo ng pag-iisip. Pagdating sa usapin ng simbahan, Christ must have the preeminence. Oh, praise be to God. Tanong, handa ba natin pakinggan yan? At handa po ba tayong pailalim dyan? Naalala nyo sa Biblia? Isa na nga talento, hindi pa ginamit ng tama. Ano ginawa ng Panginoon? Ilalis yun sa Kanya. At saka tayo magmamaktol. Amen? Makita po nawa ang pagmamalasikatan natin at pagkakaisa sa ating pag-aalaga sa mahihina. Look around, brothers and sisters. May mga kapatid tayong mahihina. May mga kapatid tayong mahihirap. May mga kapatid tayong struggling sa ngayon. Paano tayo nagiging pagpapala sa kanila? Ano man yung cause ng struggle, parehas din yan. Makita po ang ating pagkakaisa sa pagtanggap sa bawat isa ng walang pagtatangi.
Tandaan natin ang biyaya po ng Diyos na nag-alis ng pader ng pagkakahiwalay natin ay siya ring biyayang nagtutulak at nag-equip sa atin na mamuhay ng may pag-ibig, mamuhay ng may kapayapaan, mamuhay ng may kabutihan. Ito, mga kapatid, ang gospel. Ito, mga kapatid, ang ebanghelyo na hindi lang naririnig dapat, kundi nakikita sa ating sama-samang pamumuhay bilang katawan ni Kristo. Second clause, there is neither bond nor free. Sa lipunan po, mga kapatid, ng mga Romano na siyang dominante sa panahon na yon, ang mga alipin po'y walang boses, walang karapatan. Madalas, itinuturing lamang na parang ari-arian. Pero sa sulat po ni Paul kay Philemon, makikita natin ang radikal na pagbabago na dala po ng gospel. Si Onesimus, dating tumakas sa alipin, ay bumalik hindi bilang pag-aari, kundi bilang kapatid na kay Kristo. Ang hamon kay Philemon ay hindi lang simpleng pagpapatawad, kundi ang pagtanggap kay Onesimus bilang kapantay sa pananampalataya. No, hindi natin alam ang particulars and details. Bakit tumakas si Onesimus sa kanyang amo na si Philemon? Marahil nagnakaw siya at ginawa niya ng masama ang kanyang amo. Pero yun na nga eh. Ang ating Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi mo umiyak niya, hinuhukay kung sino siya noon, sapagkat posible ang pagbabago dahil makapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Hindi yung okay na, nagkasamaan kayo ng loob, babalikan mo, di ba nung araw ay ganun ka? Hindi ka na talaga nagbabago. What? Simple. Ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na narito, siya ay naging bago. So yun ang hamon kay Philemon, ni Paul. Oh, babalik sa iyo si Onesimus. Ano man yung atraso niya sa iyo? Sapagkat siya'y nakakilala sa Panginoon, tanggapin mo siya, hindi na bilang isang alipin lamang, kundi higit pa sa alipin. Kapatid kay Kristo. Ano po ang sabi sa verse 15 ng Philemon? For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Receive him as what? Receive him not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, especially to me, but how much more unto thee, both in flesh and in the Lord. Umikilos ang Panginoon kay Onesimus na nakakilala sa Panginoon at maging kay Philemon. Tinuturuan siyang tanggapin ang hindi katanggap-tanggap. At sabi niya, tanggapin mo siya ha, hindi pansamantala. Forever. Sapagkat kapatid mo, ang kapatid mo kay Kristo, hindi pang 1 taon, 2 taon, kundi magpakailanman. Tandaan po natin yan. Now, para po sa lipunang sanay sa hierarchy nung panahon na yon, sanay sa discrimination, ito po ay napakalaki pong pagbabago itong sinasabi ni Paul. Isang pahiwatig po na ang gospel ay unti-unting nagwawasak sa sistemang mapang-api maging sa panahon na yon. At kung tayo po ay may kamalayan sa kasaysayan, sino po bang mga nanguna? For example, sa Grand Britannia, sa Great Britain, sino po bang nanguna doon para tuluyan ng wasakin ang slave trade? Hindi ba si William Wilberforce? Member ng parliament? Siya ang nanguna at leader ng abolitionist movement. Sabi niya, once and for all, dapat mawasak na yan pagbibili at pagbebenta ng mga alipin.
Kasama niya si Granville Sharp, anak ng pastor. And later on, sino pa? John Newton. Amazing Grace, amen? Si John Newton mismo may first-hand experience kung paano siya mismo ay malupit na nagbebenta ng mga alipin sa Gran Britanya. Alam niya yung kalunos-lunos na kondisyon nila at nang makakilala siya, ang dating mabagsik na slave trader ay nagkaroon ng malambot na puso at siya ang nasa likod ni William Wilberforce para itong taong ito ay patuloy na magkaroon ng sigla na tapusin na nga ito. It was John Newton later on who encouraged Wilberforce, keep on, keep on. Isang dakilang bagay na masira at mawasak yung slave trade. Oh, mga kapatid, tayo po pa bilang mga Kristiyano sa panahong ito'y nakakaparamdam pa din ang impact natin sa ating paligid. Sa moderno pong konteksto na iglesia, malinaw ang mensahe. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa paraan ng ating pakikitungo po sa isa't isa. Kaya sa araw-araw, mapalalahanan po nawa tayo. Halimbawa sa iglesia, dapat mahalaga kung sino ang may kaya o kung sino ang kapos. Ang lahat ay may pantay na puwang sa mesa ng Panginoon. Sa paglilingkod, hindi natin dapat sukatin ang halaga ng tao batay sa kanilang kakayahan o estado, kundi sa kanilang pagiging kapatid kay Kristo. Lahat naman ay nagsisimula sa kawalang karunungan at galing. Subalit sa ating pagpupursige at pag-encourage, maaaring yung dating maraming hindi alam ay maging bihasa. Kaya let's encourage one another. Hindi yung every time ililinga mo ang mata mo, ang nakikita mo kapintasan. Oh, mga kapatid, pagka ganyan na naging diwa natin, hindi ka mauubusan ng ipipintas sa paligid mo. Sa totoo lang. Ang pangit ng tugtog, ang pangit ng kanta, ang pangit ng preaching, ang pangit lahat, ako lang maganda. Oh, mga kapatid, hindi masama ang pagtutuwid na nasa lugar, hindi masama yun. Ngunit kapag ka po ang diwa na ay negatibo, doon po may problema. Uulitin ko, gayak po ba tayong pakinggan ng salita? Kasi most probably ang ilan sa atin masama na loob. Dahil maaaring nasasagasaan tayo sa pangangaral. Yun na nga mismo ang sinasabi ko. Gayak po ba tayo makinig na muna at i-absorb bago tayo walang pagbabago. Kung tatakpan natin ang ating tinga at tainga at magtutuloy lang tayo kung ano tayo noon. Sa ating relasyon, tulad po ng hamon kay Philemon, tayo rin itinatawag na baguhin ang ating pananaw. Mula halimbawa sa boss at empleyado, mayaman at mahirap, tungo sa how about this, tayong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya. Mga kapatid, anay po sa anumang iglesia ng ating Panginoon. Ang inggit, anay ang kapalaluan, anay ang selos, anay ang kapaitan. Sumisira po yan. Huwag natin pahintulutang tayo maging kasangkapan upang yan ay magkaroon din ng puwang sa ating mga puso. Kung may narinig kang negatibo laban sa kapatid, bigyan mo naman ng puwang yung kapatid na walang kakalaban-laban. Alamin mo naman. Halimbawa, totoo ba'y pinagsasabi ni Ring Isanere? Alamin mo naman. Hindi yung, again, mukhang parang gospel truth na tinatanggap mo. Ang naririnig mo sa iba, simple Sabi ko nga, simple lang. Kung nakarinig ka ng masama na mga salita laban sa asawa mo o kapatid mo, anong unang-una mong mararamdaman? Sagot. Masasaktan ka. Amen?
Anong dahilan? Maaaring totoo yung narinig mong masama laban sa kapatid. Sa kapatid mo, anak mo, asawa mo. Maaaring totoo. Pero dahil anong susi? Mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang anak mo, mahal mo ang kapatid mo, etc. Makakaramdam ka ng sakit. Now, sa kabilang banda, kung nasisiyahan ka sa pangit na naririnig mo sa kapatid, sa iglesia, at wala ka namang balak na alamin ang buong istorya, may problema sa puso natin. Hindi umiiral ang pag-ibig. Sumasangayong ka agad kahit hindi mo alam ang lahat ng kwento. Amen? Simple as that. Ano sabi ng pananakasulatan? The first one to state his case seems right until the other comes and examines him. Proverbs 18:17. Now, I don't know. Subalit marahil, kailangan natin ito. Halos hindi ko nga gusto isulat ito sa aking manuscript. Pero marahil kailangan natin ito. Because you would suppose, pagka nakarating na ang isang simbahan sa kanyang ika-41st anniversary, hindi na problema ito. Pero just the same, maaaring ang problema ay ang ating personal na kaugnayan sa Diyos. Mahirap magpatawad ang hindi dama ang malaki niyang pagkakautang sa Diyos. Diyan nagsisimula ang lahat. At yung panghuling clause, third clause, there is neither male nor female. Now, in the patriarchal culture of Paul's time, women were often marginalized. They were not counted as valid witnesses in court. Their roles in society were limited, and they were usually placed at the margins of religious life. But the gospel brought a radical change. In salvation, women have equal worth and equal share. Halimbawa, si Mary Magdalene, siya ang unang saksi ng muli pong pagkabuhay ni Kristo. Sa mata po ng lipunan, sa panahon na yon, hindi siya maaasahang saksi. Sa panahon na yon, pag babae nagsasalita, hindi believable yan. Pagdudahan natin yan. Pero ang ginamit ng Panginoon na unang-una saksi ay si Mary Magdalene. Sa plano po ng Diyos, siya ang unang nagdala ng pinakamahalagang balita. Ano yun? Si Kristo ay nabuhay na muli. Ipinapakita po nito, mga kapatid, na mahalaga ang tinig ng kababaihan sa misyon ng iglesia. Nakatutuwa. Yung mga kapatid natin, nakabahagi ng ating evangelism efforts. Sister Rowena, Sister Lorraine, Sister Lorna, Sister Linda, and many more. Many others. Nakatutuwa yung diwa na sila ay kabahagi ng pagmimisyon. Dito makikita natin, mga kapatid, na ang kababaihan ay hindi lamang saksi, kundi guro, katuwang sa palaganap po ng Ebanghelyo. Gayunpaman, nais ko pong linawin, ang mga halimbawa na ito ay hindi nangangahulugan na ang kababaihan ay tinatawag din upang maging pastor. Hindi ko mapalagpas Kaya kinakailangan linawin. Ang parehong Biblia po ay malinaw na nagsasabi, 1 Timothy 2:12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Ang context, loob ng simbahan. 1 Timothy 3:2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Amen po ba? Isa na lang tayo o ilan na lang tayo sa kakaunti na ito'y tinatayuan. Almost everywhere. Kahit sino pwedeng magsalita. Lalaki man o babae. Ipinapakita, mga kapatid, ng mga talatang ito na bagamat mahalaga po ang papel ng kababaihan sa ministeryo, ang opisyal na tungkulin ng pastor, elder ay nakalaan sa mga kalalakihan lamang ayon sa disenyo ng Diyos.
Kung meron kang issue sa bagay na ito, dalhin mo sa Diyos sapagkat siya po ang nagtalaga ng gayong disenyo. Kung paano ang kakayahang magdalang tao ay disenyong inilaan lamang sa mga kababaihan. Amen? Salamat. Pero ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang mas mababa ang lalaki, kundi ang natatanging papel na ibinigay po ng Diyos sa babae. The gospel, brothers and sisters, tears down every wall built by sin. Walls of race, walls of social status and gender. Our true identity is not tied to this world, but to being children of God through faith. Sa liwanag, mga kapatid, ng lahat ng ito, gusto kong pagbulay-bulayan natin. And please, magkaroon tayo ng bukas na tainga. Huwag na negatibong pagsasangga agad. Nais kong turuan ng bawat isa. Nais kong lumago tayo. Nais kong umusad tayo. Baka tayo paurong. So sa liwanag ng lahat ng ito, pagbulay-bulayan natin, sino po ba ang mga taong madalas mong hindi pinapansin? O mga taong madalas mong nilalayuan? At sa paggawa mo nito, masasabi mo bang sinasalamin ito ang gospel na siyang kapangyarihang nagligtas sa iyo? Kung may pinipili ka, kung may tinitignan ka, ano yun? May tinitignan at tinititigan. Kung gayon, sinasalamin ba ito ang pagkaunawa mo at pagkaranas mo sa gospel? Fair na tanong, amen? Paano mo maipapakita na ang biyaya na Kristo'y sapat para sa lahat? Ano man ang kanilang pinagmulan at sino man sila? Dama po ba ng mga tao sa paligid natin? Tayong magkakapatid dito. Tayong linggo-linggo halos magkakasama. Dama po ba natin? Dama po ng bawat isa yung pag-ibig ni Kristo? Muli, kung yung mic ibibigay ko sa bawat isa, ano yung sasagot natin? Alam niyo, Pastor, malungkot, pero pakiramdam ko, wala naman pong nagpapadama sa akin ng pagpapahalaga. As ye would that men should do to you. Luke 6. Do ye also to them likewise. For if you love them which love you, what thank have ye? For sinners also love those that love them. And if you do good to them which do good to you, what thank have ye? For sinners also do even the same. And if you lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. Nangangailangan na, patutubuan mo pa. Kung tutulong ka, tumulong ka ng wagas. Again, but love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be children of the highest. Again, ang tanong, sinasalamin po ba ng gospel na sinasabi nating naranasan ang ating pagtrato sa isa't isa? For He is kind unto the unthankful and to the evil. Be therefore merciful, as your Father also is merciful. Amen. Handa po ba tayo, mga kapatid, ipakita sa ating pamumuhay na ang simbahan ay larawan ng bagong sangnilikha. Isang community na iisa kay Kristo. Ito po ang hamon ko sa inyo. Huwag nating hayaang manatili ang mga pader ng pagkakahiwa-hiwalay. Sa halip, ipakita na ang tunay na kalayaan at pagkakaisa
ay nasa Ebanghelyo lamang. Amen.